Kaya sabi ko ito sa Proverbs chapter 2, chapter 22, verse number 6. Sabi ko rito, Proverbs chapter 22, verse number 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, sapagkat at pagkatubanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Kaya tayo nga, no? Kaya nga, ang pinaka-the best huwaran ng legacy ni Ate Darlene at sa kanila ni Kuya Brian ay si Kuya Ace. Si Ace. Si Kuya Brian. Si Ace. Ace tsaka Len. Si Kuya Ace. Si Len. Ay, pinaka-the best huwaran yun ay ang kanyang mga magulang. Kaya sila yung mga pinaka-the kasi pagdating ng panahon, sila yung magre-reflect sa anak. Kaya sabi ng tatay ko, hindi kita pwede maging junior. Kasi pag grumpado ka, lalaki, pag grumpado, sino tatay mo? Tatay ko pangalan, Cassie. Grumpado kayo na yun. Sabi niya, hindi ka pwede maging junior, although kamukha kita, hindi ka pwede maging junior. Alam mo kung bakit? Kasi pag lumaki ka ng grumpado, tinakikiyaw mo ako. Kasi unang katanungin, sino tatay mo? Tatay ko, ikaw pala tatay. Ikaw pala anak na, no? Kaya, mag-iuwan po tayo. Kaya, sabi nga, tayo yung mga legacy ng ating mga anak. Tayo mga huwaran na kung saan ay initignan ang bawat kilos. At ito naman, kumbaga, ang mali sa mga matatanda ay nagiging tama sa mata ng mga bata. Kung minsan kasi tayo ay hindi natin may iwasan eh. Ngunit, sabi ko nga, tayo mga legacy. Turuan natin ang ating mga anak sa daang matuwid sapagkat time will come, hindi tayo hiwalayan ng mga ito. May mga anak na nag-repelt eh. Ayaw ko kami na sa bahay namin sapagkat ang tatay ko ito. Kaya nakatinara lang sa mga barkada, sa lolo, sa lolo. Legacy of God living. So nakita po natin, Ate Darlene, Kuya Ace, na ang bata na yan ay yung talagang binigay ng Diyos para sa iyo. Naalala ko, ang aming anak ko, 3 months o 6 months siya. Nung lumabas lang siya, siguro manuwala sa hindi, kasi dita nito, ang microphone. Sabi ko, Lord, bubuhay mo siya ng 6 months, bubuhayin mo siya. Bubuhayin mo siya, ipapakita mo ang kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo, hanggang siya ay bubuhay. Ngayon, malaki na. 5 years old na. 3 months siya sa incubator. Imagine, 964 grams ka. Hindi pa ata tumilong ko din. Kapag ikatuwalang sa Diyos, hindi ka bibiguin ng Diyos. Kaya pinaka-the best, ibigay natin sa Panginoon. Kasi hindi natin alam mangyayari sa araw ng bukas
bagkos ang Diyos ang siyang aralan. There's a time for everything. Kaya kapag dumating na, ang bata na yan ay ihahandog nga din sa Panginoon. Kaya sabi ni Hana, ihahandog ko sa iyo ang kanyang buhay. Ihahandog ko sa iyo ang kanyang buhay, Panginoon. Siya ay nabubuhay. Kayo ang sultan. Nakitropita po. Kapag pinataniwala na sa Panginoon, alam at alam ng Panginoon. O ano? Kung i-bless ng Panginoon bata, mas lalo i-bless ng Panginoon ang mga magulang. Sapagkat inuna po ninyo ang Diyos sa buhay. Peace.